So, paano ba tayo magbuhay ng burner and paano mag-transfer from DO to HFO? So, ang first thing natin niti-check is kung meron ba tayong supply sa ating DO service tank. Check natin. Bali, titrace mo lang kung saan papunta yung para sa boiler. So, need natin i-check tong valve na to if bukas siya o hindi. Paminsan-minsan kasi sarado siya. So, kahit pagbuksan mo tong pump na to, walang dadaloy na DO diyan kasi walang dumadaloy na DO sa ating boiler. So, need natin buksan yan if sarado. Pag nabuksan mo na yan, bali itong burner management, i-off natin yan. So, pag na-off na yan, buksan mo tong pump natin. Then, itong 3-way valve, i-misdirect natin yan para dito sa ating DO pump. Then, set natin tong HFO to DO. Okay. Then, next, buksan natin tong ating boiler pan. Pagkabuhay natin ng boiler pan natin, iseset natin sa manual tong ating air controller. Yan. Lahat ng controller natin, set natin sa manual. Then, set nyo sa 7, yung master controller. Set nyo to sa 10. Then, ipupuli open natin tong air fan controller natin para mas mabilis yung daloy ng ating compressed air. So, pag ang minimum na compressed air natin ay nasa 90. Pag umabot na siya ng 90, pwede na tayo mag-start ng forging. So, okay na. 19 na siya up. Then, press forge. So, wait lang tayo habang nagpo-forging. So, habang nagwe-wait tayo, habang nagpo-forging, check tayo ng ating mga parameters. Check natin yan kung may napindot ba tayong hindi natin dapat pindutin. Check natin. Check. Sabay check natin tong ating mga panels. Yan. So, pag natapos na yung pagpo-forging, umangat na tong start button, seset naman natin tong air fan controller natin sa 10. So, ba't nga ba natin sineset siya sa 10? And not, hindi na agad tayo dumadiretso sa pagbubukas ng burner. Kasi pag nakaset sa 100 yan, possible na mag-trip yung ating burner. And pwede siya mag-cause ng alarm. Kasi, yun. Then, next. Then, pag natin siya, set na natin siya sa 10, pwede nating buksan yung either burner 1 or burner 2. Burner 2 kasi yan yung natin last meeting kay Sir Baneo. Yan. Wait lang nating sumiklab ang apoy. So, pag nag-fully na siya, lumabas na yung yan. Pwede nating iset yung ating mga controller to manual. May sequence yan. Air controller, oil, oxygen, then master. So, pag naset na natin yung sa auto, makikita mo yung burner dito, mag-green uli siya. Ibig sabihin nan, pwede na siyang i-auto. Pwede mo siyang i-on. Yan. So, paano naman mag-transfer from DO to HFO? Ang gagawin lang uli natin, katulad ng ginawa natin nung una, turn off na natin yung management. Patayin muna pala natin yung burner. Yan. Pag napatay, off natin tong management. Then, set natin to from DO to HFO. Then, sara natin tong DO pump. Then, pwede na natin yung, natin tong 3-way kanina para sa DO. Ibabalik lang natin ulit para pumasok yung HFO fuel sa ating burner. Then next is katulad lang uli kanina, buhayin yung boiler pan, set sa manual, then set mo uli siya sa fully open para sa ating compressed air. Then set uli natin 7, 10. So, pag 90 na babuli na to, pwede na ulit tayo mag-start ng forging. So, wait ulit tayo. So, habang nagwe-wait, same as like kanina,
check ulit tayo ng ating mga parameters dyan. Kung may nabuksan ba tayong valve o pump na dapat din natin buksan. Check lang. Yung drain, check natin yan. Okay. So wait na lang natin umangat tong ating forging. Umangat tong start button. So pag umangat na yan, katulad nan, set ulit natin tong air controller natin to 10. Then pag naset na sa 10, pwede na tayo magbuhay ng either burner 1 o burner 2. Burner 2. Okay. Wait lang natin sumiklab ang apoy. So pag nagpuli na siya, wait lang natin ng konti yan. Pwede na uli natin iset yung ating mga controller sa auto. Sequence ulit. Air, oil, oxygen, then master. Wait lang na, ayun. Wait, yan. Pag nakita nyo okay na, ready na siya for auto. Pwede na siya, yung managem natin, pwede na natin iset ulit sa auto. Yan. And that's how you start the burner and kung paano din i-transfer yung ating DO to HFO.